Democracy in the Philippines is a colorful affair. Ours is a fiesta kind of politics. And one of the ways to understand that is the role of celebrities, a lot of ex-actors, people in the show business, among others, joining Philippine politics. A good number of them have ended up in the Senate and many other positions in the government. But in recent years, we have a new wave of celebrities joining the fray. Vloggers, TikTokers, YouTubers, among others, contesting the highest and most important offices in the land. But what does the entry of vloggers into Philippine politics mean for our democracy? Pag-usapan natin yan. Mark Richard. and Ellie, thank you very much. Of course, you know, we're active in the blogosphere, podcast sphere for quite some time. It's really good to have you guys here on our show. The thing is, we are really in a new era. I mean, probably one of the most recognized political figures in the world. Some call him the Churchill of the 21st century is President Zelensky of Ukraine, who used to be a comedian, playing the role of the president of Ukraine in a satirical sense. Next thing you know, he's the president of Ukraine. Next thing you know, he's a war president and a hero to a lot of people, at least in the West. We have a lot of other key figures around the world. Alexei Navalny, for instance, the late Russian activist who was very active on TikTok. If you watch his documentary, he would even show his daughter or the younger generation how he's going to do his TikTok. So we are in this era whereby people who used to be politicians are becoming more vlogger style, or people who are vloggers and YouTubers are now becoming very influential in the political sphere. So I want to go first, maybe Mark and then Ellie. What was your inspiration for throwing your hat into the fray? Aside from your own personal reasons, was there someone na naka-inspire sa inyo? Ito, you know this kasi we talk about this doon sa podcast. Sa Europe, yung si Phidias, di ba? Yung isang YouTuber na tumakbo tapos nanalo sa European Parliament. So, yung kanyang performance sa Parliament, it's another story. Pero it showed me na, ay, posible pala. Posible pala. Pero dito sa Pilipinas naman, totoo naman na I always say this, maraming mas deserving sa akin maging senador, pero hindi sila tumatakbo. Takot sila tumakbo. Kasi sasabihan sila, wala ka naman pera, wala ka naman tsansang manalo. Pero yung social media now levels the playing field Malayo pa rin yung agwat. Of course, nandyan pa rin yung pwedeng gumastos for TV commercials, malalaking billboards. Pero kahit papano, yung social media, medyo nilalapit yung playing field for deserving people na to have a better chance of winning. And that's what we're trying to push this 2025 elections and hopefully sa mga succeeding ones. Ikaw, Ellie, meron bang naka-inspire sa'yo? Meron bang political figure or personality? Alam mo, Richard, bago ako mag-TikTok, bago ako makilala sa TikTok and social media, unionista kasi ako. So part ako ng labor organization. So yung mga pinaglalaban namin, taas sahod, presyo ibaba, matagal na yan Matagal na mga issue na yan Pero seemingly parang ayaw pag-usapan, lalong-lalo na ng mga nakaupo, kongresista, senador. So, isa sa nakita namin na paraan, paano i-popularize yung mga calls na yan and campaigns na yan. Bakit di natin i-maximize yung TikTok and other social media platforms? Kaya doon ako nakilala. Pero hindi rin yung usual na, okay, sahod itaas, presyo ibaba, the usual calls na naririnig natin every May 1, sa mga kalsada, etc. Something has to change. Siguro yun yung, bakit nag-boom yung sa TikTok ko. Kasi medyo strong yung approach na no holds barred, wala tong sinasanto, itong issue ng mga manggagawa. So kailangan natin itong pag-usapan. So from there, nag-boom yung viewership Hindi ko ina-expect mag 100,000 in few months time. Hindi ko ina-expect mag-hit ng million viewership yung mga videos ko. Pero apparently nag-boom siya So from there, sabi ko, ito ang issue ng mga manggagawa. So tutuloy-tuloy natin to. Not only on TikTok, not only on Facebook, kundi kung saan man makarating, saan man abutin. So that's why, nag-decide din ako na mag-file ng Certificate of Candidacy for 2025 elections. So, ikaw ay tumatakbong Senador, of course, at ikaw tumatakbong first nominee ng party list. Yan. So, I mean, these are not, hindi naman trivial na mga position na. So, senador, congressman, medyo malalaking position. Ikaw, Mark, balikan kita. What made you decide to run for Senate? Why not party list? Why not councilor? Why not mayor? Right? Why not other? Bakit senador ang naisip mo?
Yung sa local, yung sinasabi ng iba, ba't di ka na lang muna nag-councilor, mayor? This election cycle kasi, I will be going around the country to help a lot of friends. Nandun pa rin yung pagiging vlogger ko eh. So marami tayong mga tutulungan. For example, sa Senate, Doc Willie Ong, si Congressman Busita, they're running for Senate. I will be helping them, iikot kami ng Pilipinas. So hindi kaya na tumakbo ako sa isang lugar because I need to be there. Kailangan kong bumaba doon. So, national position talaga yung tatakbuhin ko if ever. Sa party list naman, alam naman natin, pag mag-re-rehistro ng party list, mahaba yung process, hindi ganun kabilis, hindi pwedeng ano. So, ang option na lang talaga sa akin is senador at naisipan ko na subukan ko. Kasi I truly enjoy yung process of campaigning eh. I experienced it last elections. Right. And this election, I'm sure may enjoy ko yung meeting other people from the provinces, makausap sila yung mga problema nila. But this time, hindi lang ako vlogger, nasa stage na ako, nangangampanya na ako, and yung aking mga advocacies ay mas maikakalat ko on a bigger stage. Yan, katulad sa show mo dito. So, that's what I'm looking forward dun sa elections next year. That's why I ran for senator. Pero alam ko naman, wala akong malaking budget, wala akong malaking kilalang pamilya o kilalang pangalan. So all I have is talagang lakas lang ng loob and paniniwala na there is room dito sa politics natin for disruptors and maybe to try to change the system para yung mga deserving naman ng mas makalusot at hindi yung mga paulit-ulit na mga pangalan at mga ginagastosan ng bilyon para manalo yung... So mahalaga yung ginagawa mo kasi yung parang yung psychological barrier. Yung pinipierce mo yan, na parang yung, masyadong mataas, kailangan mo ng ganun. Ang sinasabi mo na, actually, hindi. And you never know, right? You never know. I mean, yung idol mo, nanalo sa European Parliament ngayon, siya yung pinakamaingay sa European Parliament, among other things. Ikaw, Eli, paano mo naisip na bakit party list system? Dahil marami na tayong mga progresibong grupo, Makabayan Bloc, Akbayan, very successful model, si Chel Jokno pang kasama nila ngayon. Ano ba yung naging inspirasyon mo para tumakbo sa party list? At tinatanong ko yan dahil doon sa party list system ngayon, kapansin-pansin na iba ginagawang family business. Exactly. First, second, third, minsan kahit seventh nominee, ay may kamag-anak. Hindi na ako hindi kailangan ng pangalanan, pero parang... Ako na lang siguro magpapangalan. Diba? At saka, syempre ako, I mean, some of us come from North, South ka na ngayon, but yung mga ethnic groups gumagawa ng party list as if marginalized lahat ng isang grupo. No offense to my fellow Ilocanos, right? I want to be objective, pero minsan yung ginagawa sa party list system, medyo kakaiba eh. Kasi ako, ang frame of mind ko is Akbayan, Makabayan, whatever. So whatever disagreement you have, alam mo, legit tong mga tao grassroots na to. So bakit mo naisip na worth it pa rin, na meron pa rin space for progressives, genuine progressive, sa party list system? Number one, kulang pa rin kasi. Meron sa Kongreso ng mga progressive voices, pero kulang pa rin. Pero mo, 300 ng congressman sa loob ng Kongreso. Sa mga party list dyan, 20%. Well, according to the Constitution. Tapos yung natitira na 20% na party list sa loob ng Kongreso, tulad ng binanggit mo, 90% ayun. Inaagaw pa ng mga political dynasty, ng mga negosyante. Babuy na yung party list. Contractor. Yan, contractor. Ang daming mga contractors. Ay, tuloy na yung contractor party list. Ang daming mga So, ituloy natin yung vlogger party list natin, di ba? Pwede. So, nakakainis, di ba? Pero hindi dapat sa panggalingan na ang thinking ng marami, okay, nakaupo na yan ng mga political dynasty, ng mga contractor, wag na nating salihan yan. The other way around eh. All the more, na dapat tayong lumahok dyan, dapat tayong pumasok sa party list para bawiin yan. So, yun yung isang reason. Kulang yung boses, tas inaagaw pa ng mga negosyante. Pangalawa, if I may tell you a story, please. 2015, we filed sa Supreme Court yung pagbabasura sa provincial rate na tinatawag. Sabi ng Supreme Court, wag niyo dito dalhin sa amin sa korte. Dalhin niyo doon sa Kongreso kasi batas yan eh. So that's what we did. Pagpunta namin sa Kongreso, hindi umusad sa komite. Wala nag-usap about that. So hindi kami pinansin. Dahil sa tingin niyo, may mga interest dyan, mga negosyante. So tingin namin, wala nakikinig, walang pumapansin doon sa issue ng mga manggagawa. So sabi namin, hindi naman tayo pinakikinggan ng Korte Suprema, hindi tayo pinakikinggan ng mga congressman. Kung wala nakikinig sa atin, di tayo na lang mag-ingay din mismo. So, yun yung isa sa rason na, okay, pasok tayo sa Kongreso. Laban tayo as party list. Para yung mga issue natin, hindi lang sa kalsada, hindi lang tayo nag-iingay. Dali natin mismo doon sa Kongreso.
And also, naka-inspire din sa akin, nung nag-uumpisa ako sa social media, ang dami nagsasabi, okay, tama yung sinasabi mo. Tama yan, maganda yung sinasabi mo, matapang ka. Pero hindi sapat eh. Takbo ka rin. Kaya nung... Parang may plataforma ka, meron ka. So, kaya nung papalapit yung filing ng Certificate of Candidacy for Party List and Senatorials, sabi, Ellie, takbo ka. Sige, tanggapin ko. It's party list. Dahil dun sa mga reason na nabanggit ko. Kulang yung boses sa loob ng Kongreso, inaagaw pa ng mga lintik na mga kontratista na yan, ng mga political dynasty na yan, walang boses sa mga manggagawa. So, mas maganda kapag marami kami doon sa loob ng Kongreso. Yun yung mga rason. At yung mga second nominee, hindi naman mga kamag-anak mo Hindi lahat. Hindi naman. proud ako na sabihin, puro unionista tsaka mga manggagawa. Balikan kita, at least sa kanya, I'll push on that more, no? At least sa Senado, konti lang eh. Medyo 24, lang tayo. So, mas madali, no? Na kahit isang senador ka to make noise. Nevertheless, of course, Mark, pinapasokan mo rin yung Senate race in a time na marami rin mga tanong ukol dun sa kalidad ng Senado natin. With all due respect dun sa mga ibang guest natin na senador sa show na ito, may mga nagsasabi, hindi ko sinasabi na ako, na itong worst ever Senate at kinokompara yung yung tatlong nagsayaw-sayaw. Tapos back in the day, mga Jovito Salonga, yung mga ganito, yung mga nag-PhD of law sa Yale, mga ganito. Now, hindi ko naman sinasabi na ito ay base sa credentials sa universidad, pero yung kalidad ng debate, diskusyon, yung meticuloso pagdating dun sa mga batas. Ngayon, medyo yung Senado, kina-question gaano ka-independent mga Ikaw, ano bang read mo sa potential future colleagues mo? At paano mo gustong pagandahin yung reputasyon ng Senado na medyo, sabihin natin na under question ngayon? Sa akin, yung mga sayaw-sayaw, kung yun ang kailangan nila para ma-elect o mapansin, fine, gawin nila yun. Mas importante yung paninindigan eh. Kasi parang yung huling hearing lang, parang sa Senado, parang si Senator Risa You mean lang. President Duterte's hearing? Yeah, yung hearing ni President Duterte, parang si Senator Risa lang yung matapang na humaharap at nagtatanong ng mga importanteng tanong. It doesn't matter if you're a fan of Duterte or hindi. Pero kailangan maging accountable din, kailangan tanungin din the important questions. O kahit nung kay VP Sara, 'di ba? Si Risa Ontiveros din. I think more than yung mga antics, yung mga sayaw-sayaw, yung paninindigan ng isang senador yung importante. Will you stand up dun sa mga issues? Will you stand up para sa West Philippine Sea? Will you stand up para dun sa laban diyan sa mga pogo? Will you stand up para doon sa holding accountable yung pera ng bayan, sa korupsyon, and yung EJK? So I think doon ang magandang tingnan, magandang basehan sa mga senador eh. Yung ibang part na mga sayaw-sayaw, siguro kasama yan sa panahon ngayon. Kailangan talaga yan. Sasabay ka. Medyo after the show na lang tayo. No, pero balikan natin to. Okay, gets ko naman yung sinasayang panindigan, pero di ba dapat medyo realistic din ng mga senador? Kasi ito yung nangyari ngayon. Maraming senador siguro nagdadalawang isip. Yung iba, campaign contributor doon sa kabila. But parang wait lang. Baka kung binangga ko tong pamilya na to, yari ako sa Mindanao. At kung hindi ako makakuha ng maraming boto sa Mindanao, paano naman ako manalo sa national? Kasi alam natin, sa Senate race, pag hindi ka top 5, yung rest, napakadikit yung laban. Minsan, ilang libong boto lang, talo ka na, di ba? So, lalong kung may solid South ka na phenomenon, mga Dutertes, siguro, realistic, I'm just being fair also dun sa ibang senador na siguro medyo, unlike Kongreso, na very different yung sistema. May distrito or party list, di ba? Siguro i-address ko na din, isa to sa mga issues na talagang I'm really pushing for now eh. Lalo na ngayon, budget season. Kailangan ba talagang nakarely sa isang pamilya kung iboboto ka sa Mindanao o hindi? Kaya hindi kaya ang problema kasi hindi natin masyadong nabibigyan ng atensyon yung mga pangangailangan ng Mindanao. Siguro I want to take this opportunity na din sa budget hearing na nagaganap, yung sa Mindanao Railway. Problema yan paulit-ulit every budget season, naghahanap ng funder. Tayo, pondohan na lang natin. May pera naman eh, masimulan lang. Ang pangarap ko sana bago matapos yung admin ni PBBM, makapaglatag man lang ng riles, masimulan man lang yung construction dun sa Mindanao Railway para iparamdam naman natin dun sa mga taga Mindanao. Nakasama sila sa progreso. Nung isang araw na nag-attend ako dun sa LRT extension na project, di ba? That spanned from Pinoy, Duterte, PBBM. Ang ganda nung trend. Sinasabi ko, kailan kaya ito mararamdaman ng mga taga Mindanao? Tapos magtataka sila na kailangan nilang magpalakas sa isang pamilya o sa isang grupo para lang makuha yung boto ng Mindanao. Pero kung ginagawa nila yung trabaho nila, nakikinig sila
sila sa tao, ano ba ang kailangan, ano ba ang pangangailangan ng mga tao doon, paano ba aasenso yung buhay doon. Napakasimple. Yung Mindanao Railway, sinisimulan na meron ng mga right of way na ginagawa, meron ng, kumbaga, dadagdagan na lang ng pondo, kumuha tayo ng konti doon sa pinamimigay nating ayuda, ilagay natin sa Mindanao Railway, masimulan natin yung, at least may makita yung tao na riles man lang. Ilagay yung pondo ng ayuda. No? Ilagay, konti lang naman. Ilagay natin doon. So, yun yung panawagan ko. More budget para po sa Mindanao Railway. Masimulan na po natin. Para hindi nila isipin na pinababayaan na naman sila na yung money na. Now, balikan natin itong party list system na yan. Ang daming tumatakbo, di ba? Exactly. Pero at least natanggal na yung alphabetic na yung mga tatlong alpha para lang mauna ka. At so at least medyo scrambled na siya. Salamat. At least. Kasi minsan kung ano-ano na lang pangalan nilalagay para lang mauna tayo sa listahan. So ngayon, at least mainggan yung mga tao na pag-aralan ano ba talaga itong mga party list na ito bago ako bumoto, hindi lang dahil alpha. Letter A lahat or something, A and 1. May number 1 pa. Exactly. Diba? Nagiging medyo preposterous na, no offense. Paano ka magsa-stand out sa party list system? At least kay Mark nakikita natin na you have to make sure na yes, may hidwaan, pero talaga may pakika dapat sa mga taga Mindanao. Dapat naintindihan mo sila na bakit Duterte sila Duterte. May genuine source of grievance. Kasi talagang, kayo sa party list, ano yung, aside from yung effective yung communication strategy, sa tingin mo, ano yung nagre-resonate dun sa mga potential voters sa party list system? Pag tinanong mga ordinaryong Pilipino sa party list, sasabihin yan, walang kwenta ang mga party list. On the same reason na nakikita nila, sino ba yung mga party list na yan? Hindi naman kami nire-represent ng mga yan. Mga bilyonaryo yan, mga kontraktor yan. Hindi naman talaga nila nire-represent yung tunay na esensya ng pagiging party list. Kasi ang pangako ng batas, ng konstitusyon natin sa party list, bigyan ng boses yung ordinaryong Pilipino sa paggawa Marginalized. Marginalized. Yeah. Karamihan ng mga party list ngayon, sa isang pag-aaral nga, 2022, 70% of all running party list hindi nang galing sa marginalized sector. So yun yung isa sa, tingin ko, nagre-resonate sa mga voters. Kasi pag sinabi ko na hindi ako kontraktor, na manggagawa ako, at hinilera kami ng mga party list, kaya kong pangalanan sino mga kontraktor dyan eh. Kaya kung pangalanan, sinong peke na party list dyan eh. Na hindi nag-aatubil na sabihin. Itong party list na to, kunwari lang naman yan eh. Na ganyan yung pangalan niya, pero ang totoo, contractor talaga yan. Kaya kapag ganun yung usapan, pagdating sa ano ba ang tunay na pagiging party list, tingin ko nire-represent namin, sa grupo namin. Second, siguro... At nagre-resonate ito sa tingin mo, medyo receptive naman tao na nakikita na, mukhang hindi naman contractor tong kausap ko, diba? Yeah. Second, ang binabanggit ko dyan, matapang na ina-address na may problema talaga sa party list. Biro mo, lahat ng tumatakbo na party list at congressman, lahat mababait eh. Lahat may pangako, lahat may sinasabi sa mga manggagawa. Ako sinasabi ko, lahat po ng tumatakbo na ito maraming pangako, di ba? Puro pangako. The problem is, mga politiko kasi sila. Ako sinasabi ko, hindi ako politiko manggagawa ko through and through. Yung sinasabi ko, hindi lang yan tuwing eleksyon. Before elections, during elections, after elections, may eleksyon o wala. Totoo yan. Danas ko yung hirap ng pagiging ordinaryong Pilipino. So, authentic yung... Yun ang tingin ko yung authenticity. Maaamoy ng mga botante yan. Sinasabi ng iba, bobo yung karamihan ng mga botante daw eh. Yun ang sinasabi. Pero maaamoy ka ng mga botante. Hindi, matalinong voters. Sasabihin nila, niloloko mo lang naman kami. Hindi ka naman talaga tunay na para sa amin eh. So, kayang amuin yan. Kaya tingin ko, yun yung nakaka-relate ba sa mga botante na, itong si Ellie, so, nire-real talk mo sila, essentially. Kasi kailangan pag-usapan eh. No one wants to talk about that. That's the problem. Pero mo, even sa progressive, sorry sa mga kaibigan at kapatid natin sa progressive movement, ayaw nila sabihin yung mga masasakit na katotohanan. In a way na yung approach kung paano, halimbawa, alam naman ng karamihan, medyo matalim yung approach ko sa TikTok eh. Tingin ng iba parang, nakaka-off yan. Hindi. We have to speak the language of the masses. Kung gusto mong pakinggan ka, gamitin mo yung lengguwahe ng masa. And that's what I am doing. That's what we are doing. And hopefully, ito yung makita ng mga kaibigan natin dito sa movement na kailangan, whether we like it or not, ito lang ang choice natin. Kung gusto natin pakinggan tayo, gamitin natin yung lengguwahe ng masang gusto natin kausapin. Otherwise, walang makikinig sa atin. Mananalo na naman yung mga kontraktor, mananalo na naman yung mga political dynasty against the power of money, binatbat ng mga plataforma sinasabi. So kailangan may bago, may unique. So ito yung tingin ko na sabi ko nag-file ako sa COMELEC. Tanong ng isang reporter, anong gagawin mo sa Kongreso
Sabi ko, gagawin ko yung trabaho ko, magpa-file ako ng bill against this, against that. Kung hindi ako pakinggan, mag-iingay ako. Right. Manggugulo ako sa loob. Pagdating sa issue ng mga manggagawa. Kasi nakikita natin, honorable congressman. Sa tingin ng mga botante, honorable pinagsasabi nyo. Di nyo naman ginagawa trabaho nyo para sa aming mga ordinary Pilipino. So that's what I'm going to do. Pag sinabi ko, pagdating sa usapin ng mga manggagawa, guguluhin ko loob ng Kongreso, that's what I'm going to do. Kasi kailangan gawin. So yun tingin ko ang... Now, Eli, dalawa lang tanong ko dyan and babalikan ko rin si Mark on this Yung una kasing kritisismo laban sa vloggers in general, stereotypes yan. Generic, I mean, I consider myself also a vlogger in a way. So, ang laki ng insentibo na maging sensationalist ka para lang mapakinggan ka. Kasi algorithm yan At alam natin how it works Exactly. And then, specifically sa TikTok, is napaka-limited yung time. You're talking 1 to 2 minutes. Hindi mo naman ma-flesh out yung issue na yan. So ikaw personally and at the same time siguro ito pwede mong payo sa ibang tao. Paano mo siguraduhin na hindi maging platform of pambubuli mo lang sa iba or pampakyut lang? Gets mo? Kasi tama. I'm not saying in your case, but may mga iba dyan parang ginagamit lang ito magpapakyut or mangbuli na iba kasi biglang ma-influence ka na, di ba? Tama. Overnight sensation ka na. Next thing you know, di ba, ang lakas mo na, dami na nakikinig sa'yo. So, yun yung nakikita natin sa social media na wala sa traditional media. Kasi sa traditional media, dadaan ka talaga sa butas ng karayo bago ka maging anchor, TV, whatever. Pero sa social media, there is that acceleration, exponential acceleration. Ikaw, person, how do you check yourself to make sure hindi ka maging messianic or mayabang or mamaya, uy, kaya ko pala bulihin to. Kasi ako, personally, hindi pa ako vlogger. Minsan nagreklamo ko ukol sa mga airlines na late. Hindi ko naman sasabihin, next thing tumatawag na yung vice president, gano'n. Sabi ko, buti mabait ako kasi ang dami kong freebies na makuha. Ano ba sira dyan sa bahay? Tara, reklamo na. Mabait You know what I'm saying? You know what I'm saying? So, I was saying, buti ako, medyo nahiya ako sa sarili ko. Pero kung ibang tao yan, I mean, or siguro a less mature version of me, bulihin ko lahat ng company, may freebies. So, you want to say, medyo dangerous siya kasi overnight power siya. How do you check that impulse? And make sure constructive talaga? May mga real talk na rin kita. Real talk yan. May mga nagsasabi, Eli, TikToker, vlogger lang yan Nililinaw ko, even before ako mag-TikTok, unionista ako. Correct. Ginamit lang yung social media para mapopularize yung mga issue. Kasi with or without TikTok, yung mga pinaglalaban namin, tuloy-tuloy yan Issue ng provincial rate, issue ng living wage, tuloy-tuloy yan. So yun yung tingin ko na nagpuput sa akin in place. Na hindi ka vlogger. Grounded ka. Grounded ako. Yeah. Ayoko namang maliitin yung mga vlogger. Hindi minamaliit yung vlogger. In fact, napaka tingin ko magandang kabuhayan yan ng marami sa atin. Pero hindi ko rin sinasabi na doon lang dapat ako makilala. Mas gusto kong i-highlight na manggagawa ako at ordinaryong Pilipino ko. Yun yung nagpapaground sa akin Totoo, madaling tumira sa social media. Toong manira. Pero yung approach ko tsaka yung atake ko, it's not just about attacking a person or an individual. Kundi tingin ko, ito yung boses ng marami sa atin. Say for example, kapag minura ko halimbawa isang ahensya ng gobyerno, say for example, Department of Labor and Employment, hindi ko tinitira lang yung sekretary nun. Tinitira ko yung ahensya ng gobyerno na supposedly dapat maging boses at kinatawan ng mga manggagawa. So hindi personal yung Hindi attack. personal. So pag sinabi namin, galit kami sa inyo, galit yun ng mga manggagawa. Kasi hindi ginagawa ng ahensya na yan yung trabaho niya. So yun yung kaibahan ko. Kasi ibang vlogger, ibang content creators, sa totoo lang, pag naging nakilala sa ganitong larangan, tumitira ng politiko, ng individual, pinagkakakitaan nila I'm proud to say, yun nga hindi ko pinagkakitaan at never na-monetize yung platform ko. At ito rin sinasabi ko sa mga follower doon sa social media platforms ko. Hindi ko pagkakakitaan to. Hindi ko i-monetize tong platform ko. Gusto ko na makita nila na advocacy talaga itong ginagawa ko. Extension lang ni Eli bilang isang manggagawa, bilang isang ordinaryong Pilipino at unionista yung social media platforms ko. Kaya tingin ko yan yung maghihiwalay sa akin. Tama yung tanong mo kasi nakakalasing yan Yung meron kang power, social media, pwede mong atakihin yan. Sandali lang, 1 minute lang, gawa ka ng video, magreklamo ka lang, di ba? Pero it's not about that It's about how we can advance our advocacy at makarelate yung marami doon sa sinasabi natin. At ito rin yung pinanggagalingan ko Ano man yung sinasabi ko sa social media, TikTok man yan, Facebook man yan, laging grounded sa issue ng mga manggagawa. Kung meron man mga delineation doon sa mga content ko, kakaunti lang yan
Pero lagi tinatanong ko, para ba to sa manggagawa? Para ba to sa ordinaryong Pilipino? Yun lang ang guide ko dyan. Tapos ano yung approach mo? Ask Mark also about this. Tinitingnan mo ba yung mga comments? Meron ka bang team na... No, I mean in terms of... reflect tayo dito. Ganda ng exposure nitong pinost ko. Ang daming nakinig. Pero paano natin ma-replicate itong... Pero at the same time, we're not going down a rabbit hole. Na yung nagsisensationalist ka na, nagbabastos ka lang. Kasi ang laki ng incentive to be like that. Yes. Unfortunately, nakikita ko yung iba na sayang, ganda ng pagsimula. And then after 2-3 months, nalasing na sa puwersa. Tapos next thing, kung ano lang ginagawa para lang to stay in the to stay para trending pa rin, di ba? Tama. So sa akin, stick to the message kami palagi. Kaya mapapansin mo, iisa lang yung tema. Basta usapin ng manggagawa, okay, dyan ako. Kapag may dyan, pag may mga sumausaw dyan, limbawa sa usapin ng provincial rate, alam naman, true and true, anti-provincial rate ako Pag may sumausaw sa usapin na yan, na tingin ko, taliwas yung binabanggit niya doon sa advocacy namin, talagang babanatan yan. Stick doon, may disiplina doon sa messaging. Ngayon, doon naman sa feedback ng may mga nagko-comment, ang dami niyan Grabe sa TikTok. Parang naging sumbungan na nga ako Ito binabanggit ko sa mga nanonood at nagsusubaybay doon sa platform ko. This is not only about Ellie. Hindi lang may problema sila. Hindi ko susolusyonan problema nila. Hindi ako mesayas nga, di ba? Na ililigtas sila sa problema nila. But I encourage them. If I can do it, and if I can speak about it, then kayo rin mismo magsalita. Kasi kayo nakakaalam ng problema. Ngayon, kung hindi nyo kaya na magsalita sa issue na yan, sige, susubukan ko. Pero wala akong pangako sa kanila na, okay, to problema nyo, sige, mag-ingay tayo about that. Pero hindi ko pinapangako na susolusyonan ko yung problema nila. So kaya kapag may ganun na feedback, tapos kinakausap ko rin sila, tingin ko yan yung nagpapa-humble din sa akin. Lagi yan. Lagi kong binabanggit sa live, sa video, sa lahat ng content ko. This is not just about Ellie, but we have to build a movement. Tiwala, yung we tiwala have to build ng a tao. movement. Mas maganda, maraming ang Ellie na sumulpot Mas maganda nga, issue ng mga security guard. Magsalita mga security guard. Issue ng mga gig rider, magsalita dyan. Up until umabot tayo sa punto na, medyo idealistic, na mawala na si Ellie. Kasi lahat tayo nagsasalita na dun sa mga issue na kinakaharap natin. Pero kung ngayon, nagagamit nila yung platform ko for their issues, I'll be more than happy na maging boses ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Magbibiro sana ako, pero sige, wag muna tayo mawala dito ka muna, Ellie, wag ka muna mawala. Mark, ikaw, iba yung approach mo More YouTube ka ngayon ka lang nag-transition. Ako, vlogger talaga. From exactly, yung career ko, dun ako identify talaga as someone na in the social media space talaga, na pumasok sa politika to try to affect change. Yung sa sinasabi mong sensationalism, yun isang malaking bagay yun Kasi it can be used for good and it can be used for bad as well Dun sa good, kapag, for example, isinusuportahan ko si Yorme Isko Moreno, lahat ng mga ginagawa niyang magaganda sa Maynila, lahat naka-social media, lahat. Tapos na-explain sa tao paano yung proseso, paano yung proseso ng project, ng budget, ng ano. So nagkakaroon ng transparency dun sa ginagawa ng gobyerno. Sa akin, that's always a good thing. Kapag nakikita ng tao, ano ba yung ginagawa ng mayor, anong ginagawa ng congressman, anong ginagawa ng... So naiintindihan nila and nakikita sa kanila na, ganito pala dapat yung ginagawa ng mayor, ganito pala yung mga best practices dyan. But at the same time, on the other side, yung sensationalism, it can also be used na weaponize yung social media to defend yung mga masasamang politiko din. Hindi ko na lang din pangangalanan. Or sirain yung mabubuting politiko na ginagawa yung trabaho nila dahil sinusuportahan mo yung kabila. Diba? So it's just like any other medium na nung nagkaroon ng radyo, nagkaroon ng television. So it can be used for both bad and good. So ako, I try to siguro ang maganda lang din yung mga kaibigan ko and the people who know me best na I always try to be a force for good. Okay? Hindi tayo perfecto, hindi tayo nagmamalinis. Pero sinusubukan nating maging mabuting tao and lahat ng ginagawa natin is ikabubuti nung bansa, nung sistema at mabago yung mga pwede nating mabago. Kaya yung mami ko nakikinig sa'yo. Parang, ayun, ikaw lang daw mabait doon sa vlogger, lahat daw kami balawr. Ayun. Ito lumalabas yan. Patay. TV muna tayo. Mamaya ibang version na gagawin. Director's cut, mamaya na tayo. Malapit na magpangalan ng tao. Ellie, balikan kita dito sa
Well, obviously hindi rin riskless etong you know, Totoo. the thing kasi is the more na may followers ka, the more na may meron kang impluwensya, marami rin nagagalit sa'yo na legit. Pero at the same time, meron din talagang bot operations na obvious talaga, kita mo yung profile. And then minsan, kung nag-viral yung isang sinabi mo, kakasuhan ka pa. Now, we don't need to name names, obviously. Isa sa mga, let's say, mga hazards of this profession is pwede kayo makasuhan ng cyber, libel, mga ganon. At yung ibang nagsabi na parang wini-weaponize na itong cyber libel na to. Kahit anong ayaw mo, cyber libel na. Basta mayaman ka, meron kang pang abogado. So how do you think that could affect also the environment? Dahil maybe ikaw or tayo, meron tayong support systems. Pero ang concern ko kasi, maraming mga ordinaryong netizens sabi, ako, diba, parang sabi ko, ito yung kabaliktaran nung Chinese saying na, you know, to scare the monkey, kill the chicken. Ito, kill the monkey to scare the chickens, right? Yung mga ordinaryong tao. Ano masasabi mo dyan dun sa issue na yan? Kasi it also goes back to the issue of responsibility. Kasi akin naman, I'm also against, of course, libelous, slanderous attacks. Ako, nabibiktima ako parati ng mga trolls na yan, mga others. So how do you strike a balance? And at the same time, how do you also make sure maprotektahan natin yung democratic space natin na hindi na weaponize sa mga malalaking tao itong mga cyber libel cases sa mga others? Totoo yan. In fact, may 2 kaso ko ngayon. Hindi natin pangalanan. Hindi natin pangalanan, no? Ano yan, malaki ang epekto niyan, lalo na sa ordinaryong manggagawa at saka Pilipino. Kasi, ang dami nilang gustong sabihin din eh. Sure ako, hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganong galit. Marami sa atin galit. Pero hindi makapagsalita kasi nga, wini-weaponize, totoo yun. Pero ang binabanggit ko dyan, public office is a public trust nga eh. Yung atake naman natin doon sa mga, tawag dito, mga public officials. Kung nasasaktan sila, ito binabanggit ko palagi sa platform ko, nasasaktan sila sa binabanggit ng ordinaryong Pilipino, kahit hindi ako, huwag na silang tumakbo. Huwag na nilang kuhain yung opisina na yan. Kasi kung balat sibuyas sila, and even the Supreme Court said this, walang puwang ang pagiging balat sibuyas sa serbisyo publiko. At kung balat sibuyas ka, go away, huwag kang kumuha ng I mean, mag-showbiz ka, gusto mo lang love, di ba? I mean, this is politics. Talagang yun naman din yung binabanggit ko sa mga nakikinig sa akin. Basta pagdating sa public officials, public servants, okay, by all means, criticize natin sila. Ibang usapin kasi kapag simpleng atakihan lang na private or individual eh. Pero totoo na wini-weaponize talaga yung libel and cyber libel against critics. Tayo, tulad nga ng banggit mo, tayo, at least, kahit papaano, may mga may support system, may support system. Pero paano kaya yung mga ordinaryong Pilipino? So, isa siguro to sa dapat nating reviewin din. Siguro kung papaano yun, at least at the policy level, isa rin sa pinupush ko kasi decriminalize. I mean, okay pa rin ako na talagang medyo yung sinabi mo talagang mali at nasaktan yung isang tao or nawalan siya ng sponsors dahil sa kasinungalingan, you have to pay a price for that. So I'm for responsibility. Pero yung i-criminalize mo, napaka-chilling effect yan eh. Napansin ko yan, lalo nung time ng pandemic. Natatakot ng tao magsalita ukol sa mga COVID regulations ganun, kasi ma-cyber libel ka kaagad or you know what I'm saying? Nakakatakot yung gano'n. Paano ka magkaroon ng matinong demokrasya? Tsaka tama yung sinabi mo, huwag ka na magpolitika kung, di ba, hindi ka makaka-accept ng any critique. Cyber libel mo lang kagad, right and left, di ba? Ikaw, Mark, I mean, ano sa tingin mo sa issue na yan? Kasi yung iba, gusto pang, I don't know, mag-mayor pang gano'n, tapos konting, isa cyber libel. Hindi ka pa nga mayor, ganyan ka na, di ba? Good luck na dun sa buong syudad mo pag mayor ka na, di cyber libel mo kalatan. Tumatakbo? Hindi ko naman, wala tayong sinasabi, ha? Wala tayong sinasabi pangalan, ha? Just to be clear, I mean, like, theoretical to, theoretical. Yung tumatakbo sa eleksyon. Hindi, isa yung nga yun, decriminalize cyber libel. Pero yung isa sa mga unang pinopost ko nung tumakbo ko dun sa Comelec, yung fake news office eh. Magkaroon talaga ng opisina that will monitor. Hindi yung yung mga inosente na nagkamali lang ng pinost, wala namang ano yun. Pero yung mga ino-operate, yung mga talagang merong ginagawang coordinated na fake news o attacks na mag-mislead ng tao. Walang nag-iimbestiga sa ngayon eh. Kailangan mong magpa-file ka pa sa NBI, tsaka ang hirap eh. Pero kung merong nakabantay sana. So you need a specialized like agency. Specialized na, kahit sa loob siguro ng PCO or anong ahensya man yan, na pwedeng magsumbong yung tao. Totoo ba to? Namatay daw si ganito, namatay daw si ganon? O totoo ba to? O sila titingin, sila mag-iimbestiga. Tapos sila alam, sino ba nagpapakalat ng mga yan? Sino ba bakit nyo ginagawa yan? Anong purpose niyan?
para kung may kailangang i-file na charges, kung may kailangan na warningan o sulatan ng abogado, merong tututok. Sa ngayon kasi wala eh. Or bawat LGU dapat may ganun dun sa mga relevant issues, di ba? Kasi parang kung lahat ng problema ng bansa, medyo kawawa naman yung isang answer na yan, di ba? Ang tinitingnan ko, national, pero ang titingnan lang, yung mga nagba-viral. Kasi kung mga isang post naman na wala namang nakakita o konti lang naman yung kumbaga, viral misinformation mga viral na misinformation. Kasi ganun ang nangyayari dahil nauuso yung baka DICT, no? Kasi we had DICT USEC also on this show. Actually, ang concern pa niya yung galing pang abroad sa West Philippines. And yung AI, yun ang nakakatakot pang isa. Kasi ayun, talagang hindi ka naman parang magkakamali lang. Talagang sinadya mong gumawa ng AI para mag-mislead ng tao, para manloko ng tao. So, kailangan merong opisina na nagbabantay doon at tututok doon sa mga fake news. Maraming bagong trabaho na naman yan. Maganda yan, maganda yan. And then, it's, kumbaga, new problems require new solutions. Absolutely. Yeah, new. And then, Mark, ikaw, mukhang mabait ka, lahat love ka nila eh. How do you make sure na relevant ka? Kasi yun nga yung maganda sa inyo eh. Hindi ka katulad ni Ellie or sa akin, just to be honest, no offense sa atin dalawa. Pero okay pa rin, malakas pa rin yung hatak mo online. So, how do you manage to do that? Hindi, marami din galit sa akin. Unavoidable. Pero at least hindi ka balahura, di ba? Yun ang napansin ko. Yun naman. Hindi, wala lang siguro sa personality. Parang lang ganun. siguro. Sa personality. Wala kang, it's showtime. May mga ganun tayo. Pag andyan na yung camera, iba na yung personality. Hindi pa balagbago. Di ba? Alam mo, kilalang ganun. Ang bait sa person, biglang, showtime! Anong term? Conflict avoidance. Ayun. Parang si Pangulong Bongbong Marcos. Shinout out mo talaga yung ating conflict avoidance. Conflict averse. Averse pala. Conflict averse. Yun. So, medyo ganun lang. Yun lang yung personality ko talaga. Pa-advice na tong katabi mo. Medyo madami yung kaso nito eh. Sa kanya ko papatira. Wala naman to. Inaaway ako. Ang kagandahan niya, nag-uusap kami pag ganyan. Good ka, bad ka pala. Ay, sasabihin niya, good ka, bad ka. Ako yung taganti, ano lang yan. Hindi, pero ang importante naman dito yung resulta eh. Kumaga kung whatever, kung anong... So, anong resulta hinanap mo? Solusyonan ng problema ng taong bayan. So, whatever it takes para maabot yung resulta na yun, yung hahanapan namin ng paraan. Now, papunta tayo sa last part na ating conversation. Ang bilis lang, 40 minutes ka agad. What do you see as the future of Philippine politics in terms of role of social media? Sa tingin mo, lalakas ito over the years? At sa tingin mo, ano mga dapat gawin para maging hindi lang responsable, constructive ang approach nito? And then personally, in your own case, ito ba ay simula ng isang kilusan, movement, partido? Ano bang tinitignan natin? Kasi yun nga, kung talagang sa tingin ko, kung talagang nahiwala ka, may conviction, personal conviction ka, gusto mo hindi naman yung overnight sensation lang tapos laos ka na in 3 years. And I mean it in a sense of wala ka ng impact dun sa progreso ng ating bansa, mga issue na yan. Anong take mo sa long-term na vision na yan? Pagdating sa role ng social media sa election, if I'm not mistaken, number 1 source of information na. Ngayon ang social media. Facebook. Kala pang radyo at saka TV? Oh, wow. Nakita ko sa isang survey. Yeah. Lakas ng penetration ng social media. Tinanong kasi sino mga boboto nila. Lalong Gen Z, di ba? Saan yung nakuha information? Social media daw. Interesting. So kaya magiging hindi na siya option lang eh. Talagang kailangan mo na lumahok sa social media if you're running for public office. So tingin ko mas lalala pa yan dahil nga ngayon banggit nga ni Mark, may fake news, misinformation, AI. Correct. So lalala in a sense na magbabalagbagan pa lalo using social media. Kasi anyone can just use that eh. Yeah. Anyone can just utilize social media for whatever purpose they want to use it. So kaya tayo, may mga advocacy, dapat lumahok din dyan. Right. Second, doon sa long term naman na tinitignan natin, definitely hindi lang to pang 2025. Pero the objective is to win seat. Kaya pag sinabi ko na tatakbo ko bilang first nominee ng isang party list, seryoso yun. The objective is to win para makakuha ng espasyo doon sa loob ng Kongreso. Pero hindi lang din naman nalilimitahan ng 2025 elections. Correct. Kasi kailangan tignan natin to 2028 and beyond. Kasi kung gusto natin na mabago yung mga policies, hindi mo lang ito mababago ng isang election cycle. Definitely, hindi ito mababago ng isang Eli lang o ng isang nagsasalita lang sa social media. Right. So, kailangan dumami yan. At yung purpose ng pagdami na yon dapat magkaroon,
banggit mo nga kanina, movement of some sort. Kilusan. Kilusan. Dapat lahat tayo eh. If this will translate into a political party or whatever form it may be, okay kami doon. Welcome sa amin yun. Kasi sa itsura natin ngayon, napakakaunti ng mga nagsasalita. Sobrang limited ng spasyo para sa mga progressive, para doon sa may mga bit-bit na issue ng mga manggagawa. So kailangan magsama-sama tayo and kailangan natin talaga, if the traditional politicians are utilizing all the platforms, whatever methods that they want to use, dapat tayo rin open sa mga ganon. So ito yung umpisa pa lang to. Definitely. Yun nga, kailangan maging kilusan ito and I'll also ask Mark about this because otherwise, kung solo-solo lang yan, mamaya kung saan mapuntang usapan, di ba? Yes. Mamaya ma-co-op ka ng sistema, kakainin ka ng sistema, mamaya trapo ka na rin, mamaya yung trapo pang I mean, we have seen a lot of horror stories. Ang kagandahan doon na kapag we translate this into a movement, kilusan ng mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa and kagaya natin na may similar advocacies, gandahan nito, check and balance din eh. Correct. Kasi kapag ikaw, medyo bumaliktad ka, bumalentong ka, ito lagi kino-comment sa akin eh. Pag nandun ka na sa kongreso, baka mamaya, trapo ka na. So sinasabi ko sa kanila, kayo rin mismo ang magiging check and balance ko. Pag umabot ako sa punto na yon, niyo ako, i-call parang may kilala ko na yung parang tapos biglang ng kongreso picture ka agad sa new leadership ka. So yun ang dalawang araw. Yun ang binabanggit ko kasi hindi dapat nakaasa lang sa isang tao eh. Correct. Personality politics. Napakalakas ng personality politics dito sa bansa natin eh. So it should be, every one of us should be involved sa pag-uusap sa politika kasi napaka-limited ng political imagination natin. Lagi inaasa sa isang tao. At yan ang challenge sa atin. Mahirap to, madaling pag-usapan, pero mahirap to gawin. So 2025 and beyond, 2028 and beyond, dapat pag-usapan natin. And we should be... At iniisip mo rin ba na organize ka ng mga ibang katulad mo na mas kabataan? Yes. Kasi puro tayong mga millennial, mas matandang millennial. Yung mga Gen Zs, yung mga 18, 19, 20 na sana gusto rin gawin nyo yan. Yes. Kasi, pero sana hindi lang... I mean, okay naman magpa-cute, wala akong problema. Pero sana may adhikain din. Sana more involved sa ganito, tama. Correct, yeah. Ni-encourage naman natin sila. Yeah, sana. So if Ellie can do it, everyone can do it, kumbaga, yung line. Ikaw, Mark, I mean, ako personal, marami sa amin ay grateful sa'yo kasi na-inspire kami mag-vlog din kasi ang point mo is no room for complacency and at the same time, huwag ka matakot. Talaga magkakaroon ng mga criticism, attacks and all. Well, not in my case, but not in my case, wala akong pakidon. Like, I enjoy it. Di ba? So, you have been in a way doing what Ellie's saying, which is inspire other people. But ano pa yung mga ibang long-term plan mo, aside from being in the Senate? Yan, syempre, focus tayo sa takbo sa 2025. Pero syempre, at the back of our heads, iniisip natin what will happen in 2028. In a way, Philippine politics always, in a way, mirrors yung politika sa Amerika eh. What's happening. And we saw kung paano nanalo si Donald Trump nung huling election, yung mga ginamit niya, mga podcast, mga TikTok, so doon papunta eh. And parati ko tong nirereklamo at parati kong sinisigaw na sa TikTok nagsisimula na eh. And it's growing. Right. Diba? What happened in 2016, 2015, medyo nakikita ko nagsisimula na eh. And that's what might happen sa 2028. So ang parati kong panawagan is to have more good people active sa social media. Yung mga katulad mo Richard, nandiyan sila Shelo Magno, sila Heidi Mendoza, sila Mighty Magulang, of course si Ellie para sa mga manggagawa. So we need more people na good people na may magandang intensyon na active sa social media, nag-iingay social media, running for public office. I always say na masyado tayong maselan minsan sa mga tumatakbo. Mas maging maselan tayo sa mga nananalo. Sa mga laging nananalo. Kasi paulit-ulit yung mga laging nananalo. We need to encourage people to run. We need to encourage people to be active sa social media. Lalo na yung mga tao na alam nating merong magagandang intensyon at hindi lamang nagagamit para sa political machinery ng mga malalaking mga political clans. Pwede mo ulitin yung advice mo, mga sinasabi mo sa amin na, kasi yung iba na-intimidate, daming technicalities, kasi mo-monetize mo pa, kailangan ng production, editing, yung mga ganun. Kasi
low budget tayo, di ba? Like ako no budget. Ilocano ako. Di ba? So, anong advice yung, kayong dalawa, anong advice nyo? Kasi ibang tao, magpo-podcast, oh my God, gagastos ako, ganyan. Tapos kami nga, no budget eh. Hanggang ngayon, cellphone pa rin gamit ko eh. Nagla-live lang ako sa cellphone. Parang pang 2010 pa yung phone mo eh. Minsan, hindi ko nakikita yung mukha mo. may ano eh. That's why, like for the part ng Pinks, nung last election, pag pumunta ka sa Uniteam, kaibigan ko din yung mga vloggers doon. Ako bukuha sila doon sa Unity. Ang dami nila. Lahat sila kumikita doon sa monetization ng mga accounts nila. Pero wala akong nakitang masyadong ganun doon sa Pink na side. Pero nakikita naman natin doon sa views ngayon with the likes sa mga channel mo, sa channel ni Christian Esguerra, na may demand okay lang. Pwede mo pangalanan. Healthy rivalries. baka i-censor or beep out. Hindi naman. Merong market for that type of content. Merong market talaga. And you could make a decent living. Parang nagtatrabaho ka sa isang magandang trabaho na may maayos na sahod buwan-buwan. Just by stating kung ano yung opinions mo, nararamdaman mo, fighting doon sa pinaniniwalaan mo. So, lahat ng kampo ng politika, kung pink ka man, ako more on sa blue o loyalista o ano kung ano man, 'di ba? Sa kanya sa pro-labor side. So, mas maganda yung nagkakaroon tayo ng healthy debate. And ako naman din, ang gusto ko is magkaroon ng gusto ko magtulay sa lahat eh. Kasi hindi porket magkaiba tayo ng pananaw, magkaaway na tayo sa totoong buhay. Di ba? Kasi at the end of the day, mga politiko, sila din naman yan. Di ba? Nagkakaano din naman sila. Tapos tayo nag-aaway, tayo yung nagagamit, di ba? So, dapat, pwede tayo magdebate, election, debate tayo, magtalo tayo, pero we always keep yung what's best for the Philippines at heart. At hindi tayo dapat nag-aaway kasi in the end, hindi din naman sila nag-aaway. Nagtatakipan din naman sila. Ikaw, Eli, ano advice mo sa mga tao na, kasi TikTok, napansin ko, ako TikTok, sasayaw na naman ako, ganun. Nung sabi ko may TikTok ako, sumasayaw ko, hindi, sabi ko highlights lang yung mga sinasabi ko. Ano advice mo dun sa mga medyo, respectable people na magti-TikTok sila? Alam niyo, authenticity is the currency of TikTok eh. Be authentic. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo lang. Hindi kailangan masyadong arte dyan. Basta huwag lang makasuhan. Huwag lang makasuhan. So sabihin mo lang, ano lang yung cellphone lang yan. Tapat ka sa cellphone mo, mag-grant ka doon, 30 seconds, 1 minute. That's fine. Be authentic. Kasi kapag yan, pag scripted or whatever, maaamoy nga ng ng mga nanonood at naka-follow sa'yo. So, be authentic. Tsaka conscious ka. Tsaka gawin lang nila. Gawin nyo lang yan, mga boss, yung pagti-TikTok. Kasi hindi mo malalaman kung what clicks or not kapag di mo ginawa eh. So, gawin lang natin yan. Take inspiration sa ginagawa na natin. It doesn't go viral right off the bat. But over time, you get a hang of it. Yes. Beautiful. Great people. Thank you very much. Thank you very much, Mark. Wonderful talk. Catch us again next week here on One News. You can also check out the long conversation on Spotify and YouTube. I'm Richard Haydarian, and that was The View from Manila. We're One News, all sides, all the time.